Nakakasuya ng sunod-sunod na pagdinig na isinasagawa sa Senado at House of Representatives. Tama lamang naman na magsagawa ng mga hearing, lalo na kung ang layunin ay magkaroon ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ngunit ang nakakalungkot ay tila hindi naman talaga natutugunan ng mga pangunahing problema ng bansa, lalo na ang labis na kahirapan at malalang korupsyon. Sa kabila ng oras at pondong ginugugol sa mga pagdinig nito, tila walang konkretong resulta ang nakikita ng taong bayan. Sa huli, ang pinakaapektado dito ay ang mga mahihirap na Pilipino na patuloy na umaasa ng pagbabago. Isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa ay ang malawakang kahirapan na hindi masolusyonan ng gobyerno. Maraming Pilipino ang walang trabaho, sapat na kita o maayos na tirahan. Sa halip na magtuon ng pansin sa paglikha ng mga programa para sa trabaho at kabuhayan, ang atensyon ng mga mambabatas ay naisasakripisyo para sa walang katapusang mga pagdinig. Kung sana'y mas nakafocus ang mga pinuno sa mga tunay na pangangailangan ng bansa, maaaring may mas matibay na mga plano laban sa kahirapan. Ang isa pang problema ay ang talamak na korupsyon sa gobyerno. Sa kabila ng mga pagsisikap ng ilang ahensya, tila hindi matuldukan ang mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Maraming mga pagdinig sa Kongreso ang naglalayong ilabas ang mga kontrobersyal na isyu, ngunit bihira tayong makakita ng tunay na aksyon laban sa mga korap na opisyal. Masakit isipin na kahit gaano pa karami ang hearing, parang wala naman itong resulta. Kung ang mga opisyal na nakaupo ay talagang seryoso sa paglaban sa korupsyon, dapat sana'y mas mabusisi ang kanilang pagsisiyasat sa mga kaso at mas mabilis na napapanagot ang mga dapat managot. Ang mga Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay ang tunay na talunan sa ganitong sistema. Habang ang mga pinuno ay abala sa walang katapusang investigasyon, mas nagiging pabigat ang araw-araw na suliranin ng mga mahihirap. Patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin habang ang sahod ay hindi sapat para sa mga pangunahing pangangailangan. Kung maglalaan lamang ng sapat na oras ang mga mambabatas sa paglikha ng mga konkretong hakbang laban sa kahirapan at korupsyon, ay maaaring magkaroon ng pag-asa ang mga kababayan nating naghihirap. Ang bawat mamamayan ay naghahangad ng tunay na pagbabago at mas progresibong pamahalaan. Sana'y magising ang mga nasa kapangyarihan at unahin ang mga usaping higit na mahalaga at makakatulong sa mga Pilipino. Ang pagbabago ay hindi makakamtan sa walang katapusang pagdinig at investigasyon kung wala namang tunay na aksyon. Kailangang tutukan ang mga problema ng bansa, kahirapan, kawalan ng trabaho at korupsyon. Ito ang mga tunay na isyong matagal nang nakabaon sa sistema at kailangang masolusyonan ng hindi nagpapaligoy-ligoy. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng mga leader na magbibigay daan sa kapakanan ng bawat Pilipino at hindi lamang sa mga kontrobersyang madaling makalimutan kapag natapos na ang mga pagdinig.